Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 401. Nagsalita si Dennis habang nakangiti. Anong oras bukas ang kaganapan? Ako na. Marahil ay bumaba. Dapat maging maganda kung may alkohol na lilibot. Fane. Sinabi pagkatapos niyang isipin ito. Ang pambungad na seremonya ay nasa 12 tanghali. Ngunit, ang bawat tao'y marahil ay darating kanina. Halika sa paligid ng 11 oras. Panipi. Humigop si Dennis ng kape sa harap niya. Ma'am, mayroon akong ilan. Paggunita ng hari ng digmaan na iyon, Magnus Sutherland. Marahil siya. Subordinate ni Ethan. Tumanggo si Fane. Ang dalawa ay nag-usap sandali bago umalis. Naglakad lang sila palabas ng coffee shop nang gumawa si Tanya. Hindi inaasahang tawag. Mayroon bang bagay, Miss Tanya? Tanong ni Fane. Kaagad pagkatapos niyang kunin ang tawag. Malaya ka na ba ngayon? Isa lang ito. Ang hapon. Huwag mong sabihin sa akin na wala ka na sa trabaho. Kami at si Ivan ay malapit nang lumabas sa pamimili, ngunit hindi namin nais na magdala ng isang buong banda ng mga bodyguard. Kaya, ang tono ni Tanya ay nagpapahiwatig na siya ay bukas sa talakayan. Hey, walang problema. Fane chuckled at hindi alam kung tatawa o umiyak ka. Siya ang bodyguard ng Drakes, gayunpaman ginamit ni Tanya ang gayong tono ng demure. Kausapin mo siya. Malamang na walang makapaniwala dito kung sinabi niya. Kahit sino pa. Di nagtagal, dumating si Fane bago ang mga pintuan ng mga Drakes. Tirahan. Sumakay sa kotse. Magmaneho ako sa oras na ito. Sa pasukan, si Tanya at si Ivan ay nasa loob na ng kotse, naghihintay para kay Fane. Si Fane ay dumulas sa backseat. Mabilis na bumaril ang kotse patungo sa direksyon ng premium na pamimili mall sa sentro ng lungsod. Matapos silang bumaba mula sa kotse, si Fane at ang isa pa. Dalawang mabilis na nakakaakit ng pansin ng maraming mamimili sa mall. Ilan? Tiningnan ng Fane na may dalisay na paghanga. Naglalakad siya kasama ang dalawang ganap. Mga kagandahan, pagkatapos ng lahat. Ang kanilang mahaba, sexing mga binti ay sapat na upang makipagkompetensya sa iba pang mga kagandahan. Sa isang split segundo, mas mahalaga sa pagitan ng dalawang kagandahan, ang isa ay kaibig-ibig, at ang iba pa, matikas habang nagdadala ng mga bearings ng isang reyna. Sila radiated isang aura ng pagiging hindi mapapawi ng isang normal na tao. Sino iyon? Tao. Huwag mong sabihin sa akin na ang parehong mga kababaihan ay siya. TSK. Gaano ka-swert? Ng kanya, siguro. Tingnan naglalakad siya sa gitna, kasama ang dalawang batang babae. Sa tabi niya, at ang dalawang kababaihan ay nakasuot ng mga mamahaling item. Marahil siya ang kanilang sugar daddy. Walang paraan. Ang lalaki ay nakasuot ng gayong ordinaryong damit. Panipi. Hindi mo alam. Ngayon, ang ilang mga mayayaman na nais na panatilihing mababa profile, ngunit ang mga ito ay ganap na na-load. Alam ko ang general na ito. Iginawad ang 10-10 bilyong box ng gobyerno matapos siyang magretiro. Huwag banggitin siya na pinapanatili ang isang mababang profile sa isang regular na batayan, kumakain pa siya ng adobo. Gulay. Medyo ilang lalaki ang hindi makakatulong ngunit talakayin sa kanilang sarili. Nang makita nila ito, ang mga sulok ng bibig ni Ivan ay twitched ng siya. Narinig ito. Binaril niya ang mga lalaki ng isang mabisyo na sulyap. Ano ang sinabi mo lang? Magsalita ng mas walang kaparerekon at ilalabas ko ang lahat ng iyong mga mata. Bunch ka ay bilang. Bulag bilang mga paniki pa rin. Panipi. Kabanata 402. Si Tanya, na nakatayo sa tabi, ay hindi alam kung tatawa o umiyak. Seryoso, ano ang iniisip ni Fane? Siya ay isang bodyguard lamang, ngunit lumakad siya. Magkatabi sa kanila. Naglakad pa siya sa pagitan nila. Hindi nakakagulat sa lahat. Hindi maunawaan. Seryoso na niyang pinaghihinalaang hindi ito ginawa ni Fane. Sinasadya. Matapos ni Ivan ang kanyang pagsigaw, hinagupit niya ang ulo. Sa paligid at igulong ang kanyang mga mata sa Fane. Bakit ka naglalakad sa pagitan namin, ikaw? Brat, naglalakad ka sa likuran namin, hindi mo ba alam iyon? Nag-flash si Fane ng isang awkward ngiti. Natatakot lang ako na akusahan na tumingin sa iyong mga asno kung maglakad ako sa likuran mo. Bukod, ang iyong palda ay medyo maikli ngayon. Hindi ito gagawin para sa akin. Upang maglakad sa likuran. Ang mukha ni Ivan ay biglang nag-flush ng pula. Galit na galit siya yon. Gilangin niya ang ngipin.
Nagkaroon siya ng hindi maipaliwanag na paghihimok na mag-uli pasulong at kakulangan ng B***** hanggang kamatayan. Ano ang mali? Hindi ka ba ang isa? Sinabi sa akin na tawagan siya at kunin siyang samahan kami habang namimili kami, Yvonne. Ay! Ikinalulungkot mo ito ngayon. Nag-sneak si Tanya mula sa gilid. Ano ang kinakatakutan mo? Nang, hindi mo kailangang matakot kung wala kang mali. Pagkatapos, sinabi niya iyon, pinadulas niya ang isa sa kanyang mga braso sa pamamagitan ni Fane. Hindi kami natatakot. Nang hindi pagkakaunawaan, aniya. Kung ang asawa ng isang tao ay nakikita ang tungkol dito. Gayunpaman, paano sa mundo ay ipapaliwanag niya ang lahat ng ito sa kanya? Ang mga mata ni Yvonne. Maliwanag nang marinig niya iyon. Napahiya siya, ngunit kinuha niya si Fane. Iba pang braso. Tama iyon. Pumunta at mamili. Fane, ano ang gagawin mo? Kung tumatakbo kami sa isang taong kilala mo, at ang taong iyon ay nagsasabi sa iyong asawa tungkol sa ito, di huwag. Mali ako, okay. Mangyaring, mga batang mises, patawarin mo ako. Ako na. Maglakad sa likuran mo, o sa tabi mo. Kumusta naman yan? Mabilis na inamin ni Fane. Talunin. Hindi niya maisip ang araw na ang dalawang kagandahan ay magiging side lang. Papunta sa kanya sa kaliwa at kanan. Bukod, nasiyahan si Fiona sa pamimili. Kung siya ay tumakbo sa kanya, hindi niya malilinas ang kanyang sarili sa kanyang mga kasalanan. Kahit na naligo siya sa banal na tubig. Ngunit sina Tanya at Yvonne ay lumaki pa. Natuwa nang makita nila na natatakot si Fane. Hindi lamang sila tumanggi na hayaan. Pumunta sa Fane, ngunit hinigpitin din nila ang kanilang pagkakahawak sa kanya at nagpatuloy sa paglalakad. Pasulong. Hey! Ngayon ay natatakot ka. Huli na. Bagaman kaunti ang nadama ni Yvonne. Nahihiya, nakipag-usap siya sa dati niyang pag-iingat upang mailagay si Fane sa kanyang lugar. Ngunit hindi niya inaasahan na ang isang boses ng lalaki ay malapit nang mag-ring mula sa likuran. Oh! Mahal! Hindi ko inaasahan na makakasama ka sa isang bodyguard. Ang tatlo. Huminto sa kanilang mga truck nang marinig nila ang mahiwagang tinig na ito. Tanya at agad na pinakawalan ni Yvonne ang kamay ni Fane. Tumingin si Fane sa kanya. Balikat, isang mapait na ngiti ang tumawid sa kanyang labi. Nagtataka ako kung sino ito. Lumingon. Out upang maging ang kapwa na nag-alis sa bilis ng kidlat pagkatapos. Natatakot ako sa ibang araw. Ang tao sa harap niya ay hindi isang estranghero. Ito ay ang tao sa isang floral shirt mula sa ilang araw na bumalik yang Master Flynn. Mula sa pamilyang Bane. Hey! Ano ang isang pagkakaisa? Hindi inaasahan na tumakbo. Sa iyo dito. Nag-flash si Flynn ng malamig na ngiti. Tumingin siya kay Tanya, at ang kanyang. Ang ngiti ay naging wolfish. Mahal ko, parang lumaki ka na lang. Maganda kahit na ilang araw na ang lumipas mula noong huli kitang nakita, Sabi, ang damit ay nababagay sa iyo. Mukhang mas bata ka at higit na nakakaakit. Panipi. Matapos niyang sabihin iyon, ibinalik niya ang kanyang pansin kay Yvonne. Maswerte ka. B*****, sabi niya kay Fane. Ikaw ay isang bodyguard lamang, ngunit makakahanap ka. Dalawang gayong magagandang kababaihan upang samahan ka. TSK. Naiinggit ako. Panipi. Sino ito? Tanya. Marami siyang mga bodyguard, ngunit hindi ko siya nakita. Bago. Napansin ni Yvonne na mayroong higit sa 20 mga bodyguard sa likod ng tao. Ang kanyang pulso ay nagsimulang tumaas sa takot. Inilabas lamang nila si Fane, pagkatapos ng lahat. Hindi nila alam kung nagawa ni Fane na malampasan ang lahat ng mga kalalakihan na iyon kung sila nakipaglaban. Hindi ko pa siya nakita. Sa palagay ko siya ay isang aristocrat. Lone City. Huwag mo siyang isipin. Tumingin siya sa lahat dahil lang sa mayroon siya. Ilang pera. Marahil ay matakot siya sa kanyang mga wits sa sandaling alam niya kung sino. Kami. Si Tanya chuckled, maliwanag na hindi nagbibigay ng 2 hoots tungkol kay Flynn. Okay. Kabanata 403. Tumanggo si Yvonne. Totoo na ang mga Drakes ang pinaka maimpluwensyang pamilya sa gitnang lalawigan. Kahit na ang 4 na pinakamalakas na pamilya. Narito ang mga contenders laban sa mga Drakes at hindi naglakas loob na masaktan sila. Ano ang dapat niyang matakot? Maliban kung siya ay mula sa pinakamalakas na pamilya sa Lone City. Pagkatapos ng lahat, ang Lone City ay ilang beses na mas malaki kaysa sa gitna. Lalawigan, at natural, may hawak silang higit na kapangyarihan. Ang mga aristokrate doon. Mas malakas kaysa sa mga aristokrate ng gitnang lalawigan. Doon, nagmamay-ari din sila. Isang nakakatakot na lakas, ang lakas lamang na may kakayahang takutin ang Drakes. Sok.
Itigil ang pagsisinungaling sa aking mukha. Maaari mo lamang kayang isa. Bodyguard. Hey, sa tingin mo maaari mo akong takutin. Nag-choke si Flynn. Ang aking pamilya ay isang pangalawang klase na aristokratikong pamilya mula sa Lone City, Anya. Ano ang gagawin mo? Mag-isip, takot ngayon, hindi ba? Walang paraan. Isang pangalawang klase na aristocrat. Ako ay natatakot. Naglagay si Tanya ng isang nakakatakot na maskara nang marinig niya iyon. O Diyos ko, pangalawang klase na aristocrat. Napapahamak kami. Kami ay napapahamak. Yvonne din. Nilalaro kasama niya. Mabuti na natatakot ka. Naisip iyon ni Flynn. Talagang natatakot sila at sumabog sa mga goffos. Dahil natatakot ka, maging ako. Babae, anong kabutihan ang makakasama sa isang bodyguard? Kung kasama mo ako, ginagarantiyahan na mula ngayon kahit na lumakad ka sa mga patagilid, walang nang ahas na sabihin. Kahit ano, nakakatawa si Faye nang marinig niya iyon. Huwag mong sabihin sa akin na ikaw. Nagmula sa isang pamilya ng mga alimango. Gusto mo ng paglalakad sa patagilid kung kailan ka. Sa labas, tama iyon. Young Master Crab. Tiyak na ang kanyang ama. Father Crab, at may Lolo Crab. Natutuwa si Tanya sa kasiyahan. Nang marinig niya iyon, gaano ka matapang sa iyo na magsalita ng tulad ng mga pagbabawal? Ang mga sulok ng bibig ni Flynn. Galit na galit siya sa buong mukha niya. Naging mapatla, walang sino mang nang ahas na magsalita tungkol sa mga pagbabawal na tulad nito sa Lone City. Bukod dito, ang gitnang lalawigan ay hindi kasing lakas ng Lone City. Iyon ay, bakit talagang wala siyang dapat matakot bukod sa ilang una? Mga pamilyang aristokratikong klase at ang mga Drakes. Nagpasya lang siyang gupitin ng diretso. Sa puntong ito at kumala sa kanyang kamay. Talunin ang tao hanggang sa kamatayan. Kunin ang mga kababaihan. Malayo. Magkakaroon ako ng lasa ng dalawang kagandahan ngayon. Gaano ka manggahas na tumingin? Pababa sa mga pagbabawal. Ipapaalam ko sa iyo ang totoong kahulugan ng panghihinayang ngayon. Panipi. Tumingin dito, ang pagkakasala sa aming batang master ay katulad ng paghuhukay ng iyong sariling libingan. Kunin ito. Hey! Alam nila na ang aming batang master ay mula sa isang pangalawang klase. Aristokratikong pamilya, gayon pa man ay nang ahas pa rin silang pukawin siya. Mayroon ka na. Guts. Ang mga bodyguard ay nagsimulang maglakad, masamang ngumiti sa kanilang mga mukha. Bago ito, parang pinaputok mo ang basurahan na ginamit mo noong nakaraang oras. Ginawa. Nag-upi ka ng mas maraming mga profesional na mandirigma mula sa Lone City. Hindi nakilala ni Fane. Alinman sa mga bodyguard sa harap niya. Nagbigay siya ng mainit na ngiti habang nagsalita. Ang iyong memorya ay hindi masyadong masama, ikaw B***starred. Talagang natatandaan mo na ang mga ito. Hindi ba ang mga bodyguard mula sa dati? Tumawa si Flynn at sinabing, maganda ka. Bihasa, kung lumuhad ka at humingi at magboluntaryo upang matulungan ang mga pagbabawal mula ngayon, isa sa alang-alang ko kung dapat kong malaya ang iyong buhay. Panipi. Kabanata 404. Hindi alam ni Fane kung tatawa o iiyak nang marinig niya iyon. Mula sa ano? Kita ko, ikaw ay isang magandang tao na mukhang tao, at tumayo ka mula sa karamihan. Anya, bakit hindi mo isaalang-alang ang pagtulong sa akin na polish ang aking sapatos? Ikaw. Ungrateful F***sacker. Kunin mo siya. Malubhang snarled si Flynn habang kumalas siya sa kanyang kamay. Siya ay isang tao na nakilala at pinahahalagahan ang mga talento sa mga tao, gayon pa man ang ibang lalaki ay tumanggi na kunin ang kanyang alok. Ito ay isang bagay na hindi niya kailanman. 4C. Ang mga bodyguard na ito ay tila mas mahusay kaysa sa mga nahaharap ko sa huling oras. Ngunit ang mga ito ay basurahan pa rin sa aking mga mata. Ang mga labi ni Fane ay kulot sa isang ngiti. Siya. Kumuha ng 2 hakbang pasulong at clenched ang kanyang mga kamao, lumipat muna. Bam! 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 Ang mga kalalakihan na sumugod sa una ay nakatanggap ng isang suntok sa kanilang mga mukha. Bago sila tumugon, lumipad sila pabalik, dumura ng dugo kasama nila. Mga ngipin sa harap, nasira. Isa sa mga kalalakihan na mukhang 30 kakaiba ay labis na mabilis na mga kamao, at ang kanyang pamamaraan ay lubos na tunog. Napansin ni Fane. Siya, ang kasanayan sa pakikipaglaban ng taong ito ay marahil ay medyo mas mahusay kaysa sa marami. Mga katulong na commander sa hukbo. Gayunpaman, hindi siya banta sa Fanes mata. Pinapikit niya ang kanyang mga kamao at sinuntok ang kanyang kamao na nakatagpo ng iba. Tao. Bam!
Sa isang flash, bumangga ang mga kamao ng dalawang lalaki. Ang ibang lalaki ay lumipad. Pabalik na walang paraan ng paghihiganti. Ano? Ang lalaki ay kumuha ng isang matalim na paggamit. Nang hininga, matinding pagkabigla na bumaha sa kanyang mga ugat. Marahil siya ay isa sa pinakamalakas sa pangkat na ito ng mga bodyguard. Hindi niya inaasahan na ganito si Fane. Malakas, upang maging mas mabilis kaysa sa kanya na siya ay ipapadala na lumilipad kasama ang A. Solong kamao. Para bang nakaharap siya laban sa isang malaking bato. Bam! 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 Hindi ito tumagal ng isang buong minuto para sa lahat ng 20 bodyguard na maging nakahiga sa sahig. Ang ilan sa kanila ay nadama na ang kanilang mga braso ay nasira. Ang isa sa kanila ay nag-cradle ng kanyang kamay sa isa pa na sumisigaw sa sakit. Ilan pa ay nawala ng kaunti sa kanilang mga ngipin at ang dugo ay dumaloy mula sa kanilang butas ng ilong. Young Master Bane, di ba? Oras para lumiwanag ka. Halika. Ito ay ang tira mo. Ngayon na silang lahat ay natalo, hindi ka ba dapat umakyat bilang kanilang batang guro? Ngumiti si Fane at sumenya sa ibang lalaki. Bata. Gulp si Master Bane at tinitigan ang mga bodyguard sa sahig. Malamig na pawis. Bided daw ng batok ng kanyang leeg. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay nagsalita siya sa isang flippant na paraan, nagbibiro lang ako. Sa araw na iyon, nakita ko na mayroon ka. Ang ganitong mahusay na mga kasanayan sa pakikipaglaban, kaya't sinasadya kong bilugan ang ilang mga mandirigma. Ngayon at dinala sila papunta sa mga lansangan, umaasang tumakbo sa iyo at kumuha sila upang labanan ka. Binuksan mo na ang aking mga abot tanaw. Hey! Hindi mo ba ako tinawag? Isang walang utang na loob na F***sacker ngayon lang. Nag-chalk si Fane at nagtanong. Walang paraan. Ay! Sinabi na nagbibiro ako. Hindi ako marami sa isang manlalaban sa aking sarili. Kaya walang salamat. Ikaw. Pinunasan ni Flynn ang kanyang noo, isang pelikula ng malamig na pawis ang bumagsak. Gamulong siya. Sa paligid, naghahanda na umalis. Aalis ka. Naniniwala ka ba na maaari kong patayin? Ikaw sa 3 segundo. Kahit na 5 metro ang layo mo sa akin. Malambing sinabi ni Fane. Isang hakbang lamang si Flynn bago siya tumigil sa kanyang mga track. Frozen. Hindi siya nakipag-ugnay sa 1 pulgada ng hinala sa pag-angkin ni Fane. Ito ay marahil ay kumuha ng lalaki ng 2 segundo upang makahabol sa kanya, at isa pa upang pumatay. Siya. 3 ang sapat. Hinaplos niya ang kanyang ulo pabalik. Ako ay isang Bane, mula sa isang pangalawang klase ng aristokratikong pamilya, aniya. Marami kaming mga mandirigma. Ang aming pamilya na hindi pa nagpakita ng kanilang mga mukha. Mas mahusay mong isipin ito. Marahil ay hindi ka makatakas kung papatayin mo ako. Ha! Hindi ako natatakot. Kamatayan. Bukod, naniniwala ako na ang bawat problema ay maaaring malutas sa sandaling makuha natin. Doon. Tumawa si Fane. Ang isang pangungusap na iyon ay nagpadala ng isang chill na gumagapang sa isa pa. Gulugad ng tao. Ang isang mayamang tao na tulad niya ay natatakot lamang na makilala ang isang tao na hindi takot sa kamatayan. Siya ay malakas, ngunit habang ang kasabihan ay napupunta, ang isang pulubi ay hindi maaaring maging bankrupt. Kung ang isang tulad nito ay pumatay sa iyo, ikaw lamang ang talo. Sa paligid kahit nakalaunan ay pinatay niya ang kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, siya ang batang Panginoon ng isang pangalawang klase na aristokratikong pamilya. Siya ay may maliwanag at maganda. Hinaharap sa harap niya. Kabanata 405. Halika at labanan mo ako. Kumusta naman yan? Inalis muli ni Fane ang kanyang kamay. Ay ekstrang kita kung maaari kang kumuha ng isang hit mula sa akin. Ang presyon ng dugo ni Flynn. Spike. Siya ay isang binabad na binata na ipinanganak na may isang kutsara ng pilak sa kanya. Bibig. Paano sa mundo malalaman niya kung paano lumaban? Kung kinuha niya ang isang hit, siya ay may iwan na lumpo kahit na hindi siya namatay kaagad. Maaari ba nating gawin? Ito ay ilang iba pang paraan. Mali ako. Ang mga tampok ni Flynn ay nagkakasundo sa kawalan ng pag-asa. Siya. Mabilis na napansin ang shopping mall sa harap niya. Oh, tama. Lumabas ka. Pamimili, hindi ba, mga kababaihan? Aniya. Paano ito? Magbabayad ako. Lahat ng bibilhin mo ngayon. Piliin lamang ang anumang gusto mo mula sa mall na ito. Kumusta naman yan? Oh my, nagbabayad ka. Bakit hindi? Ano sa palagay mo? Tungkol dito, mga kababaihan. Ngumiti si Fane at tiningnan sina Tanya at Yvonne. Pagkatapos ng lahat, ang ibang lalaki ay ang batang master ng isang pangalawang klase na aristokratikong pamilya.
Ayaw ni Faye na iputok ang issue sa proporsyon dahil lamang sa ginawa niya. Hindi nais na mag-abala sa kanyang sarili ng sobra. May posibilidad na ang Panginoon ng pamilya ng Bane ay darating na naghahanap ng isang away kung siya ay matalo si Young. Bane ngayon, hindi na si Faye ay hindi may kakayahang makitungo sa mga pagbabawal. Siyempre, ngunit hindi niya nais na pukawin ang hindi kinakailangang problema. Gusto lang niya mabuhay ng isang mapayapa at komportable na buhay sa gitnang lalawigan. Siyempre, ito na. Sige, napakasarap na magkaroon ng isang magbayad para sa amin. Gusto kong bumili ng ilang branded mga bag. Agad na sumagot si Tanya, ngumisi. Naisip ko rin ang pagkuha ang aking sarili ng mga bagong damit. Si Yvonne ay hindi bababa sa napahiya din. Kumuha ang iyong walang silbi na mga bodyguard upang maghintay sa labas ng mall. Ngumiti si Faye at pinangunahan Yvonne at Tanya sa loob. Seryoso, kayong lahat hindi mo rin matalo. Isang tao, mga piraso ng basurahan. Galit na galit si Flynn. Pagkatapos niyang isipin tungkol dito, siya ay sneakily na nagsalita sa isa sa mga bodyguard na mayroon lamang sa kanyang harapan. Ang mga ngipin ay nasira. Pupunta ako sa mall kasama nila. Mabilis na pumunta at sabihin sa aking pinsan upang makuha ang kanyang mga tauhan mga mabubuting na F***sacker. Sasanduan namin siya ng tunay na kabutihan sa sandaling lumabas sila. Oo, Ginoo. Tumango ang lalaki, ngunit ginawa niya. Hindi pa umalis. Pagkatapos lamang sinundan ni Flynn si Faye at ang mga batang babae sa mall. Na siya ay tahimik na bumalik sa tirahan ng Clarks. Pagkatapos ng A. Habang dumating siya bago si Ken Clark. Batang master na si Clark, ang aming batang master. Ang mga kalalakihan ay binugbog muli. Tila ang batang master ay tumakbo sa parehong tao na pinalo ang kanyang mga bodyguard sa ibang araw. Ang aming pangkat. Hindi rin siya matalo. Ngayon ang batang master ay ang bodyguard. Mabilis na ipinaliwanag ang sitwasyon kay Ken. Ang bodyguard ng mga kababaihan mula sa ibang araw. Kung gaano siya bihasa, na binugbog ng higit sa 20 sa iyo at hindi basagin ng isang pawis pagkatapos. Nagdilim ang ekspresyon ni Ken. Pagkatapos niyang isipin tungkol dito, mabilis niyang tinawag si Dan sa kanyang tagiliran. Tumawag din siya. Kaysa sa isang dosenang mga bihasang mandirigma asides mula kay Dan. Lahat sila ay nagtungo patungo sa shopping mall. Mukhang maganda ito. Kukunin ko ito. Oo, ang bag na ito ay kaunti. Magastos, hindi ba? 50,000 bucks. Walang problema, sinabi ng crabman doon. Bumili, at siya ay ganap na na-load. Ang pulseres na ito ay medyo din. Hey, kumuha tayo. Ang isang ito, sa shopping mall, sina Tanya at Yvonne ay walang gastos. Sila bahagyang nailipat ng kalahating oras, subalit nabili na nila ang mga item. Sumasaklaw sa higit sa ilang milyong bucks. Si Flynn, na sumama sa kanila, ay maaaring gawin. Walang iba kundi ngumiti, hindi matapang na magbigkas ng isang solong salita ng protesta. Isish, sige na. Maaga, gagawin kitang magbayad ng 10 beses ng higit pa sa sandaling makalabas kami dito. Lalo na, kayong mga kababaihan maayos kung pahirapan kayong dalawa ng hindi bababa sa isang buwan. Flynn. Naisip ng mapangaha sa kanyang sarili, greeting ang kanyang mga ngipin. Kabanata 406. Ang pamilya ng Bane ay may kaunting mga bihasang mandirigma. Dalawa sa kanila, lalo na, ay medyo mas malakas kaysa sa pinakamalakas na manlalaban ng Clarks, si Dan. Gayunpaman, Flynn ay hindi dinala sa kanila dahil hindi niya inaasahan na mabuli. Ito sa gitnang lalawigan. Gayunpaman, naniniwala siya na ang mga kalalakihan na kanyang pinsan magdala ay sapat upang ganap na puksain ang madugong bodyguard. Sila nag-shop ng halos isa pang kalahating oras. Sina Tanya at Yvonne ay naipon mga item na nagkakahalaga ng halos 20 milyong bucks. Ginawa nito ang puso ni Flynn, hindi mapigilan. Naisip niya na ang dalawang babae ay hindi maaaring gastusin iyon. Maraming pera habang namimili. Pagkatapos ng lahat, hindi nila maaaring dalhin iyon ng marami mga item. Sino ang nakakaalam na bibilhin nila ang mga mamahaling relo, hikaw, pabango, at iba pang mga knickknacks? Huwag kailanman maging mahal na sila ay maliit at madaling dalhin din. Ang kanyang parlor ay kinuha sa isang nakamamatay na lilam. Sa oras na sila ay tapos na. Wow! Masarap ang pakiramdam na gumastos ng pera. Tanya. Inunat ang kanyang mga braso sa itaas ng kanyang ulo. Halos ginawa ng kanyang figure ang ilong ni Flynn. Dumb you go. Tama. Matagal na mula nang mabili ko ang maraming bagay na ito. Ano eh? Mahusay na pakiramdam.
Pagkatapos ay iniunat din ni Ivan ang kanyang mga braso. Ang kanyang figure ay kahit na mas pambabae, at halos ginawa nitong malabo si Flynn sa kaguluhan. Hindi mahalaga kung paano. Masarap na sila ay, nagastos na sila ng 20 milyong bucks. Bagaman hindi maikli ang pera ni Flynn, ang kanyang cash ay hindi lumago sa mga puno. Ang halagang iyon ay gumawa ng sakit sa puso at pitaka. Ang 20 milyong bucks ay maging wala kung ang dalawang kagandahang ito ay ang kanyang mga kasintahan. Hindi lang sila hindi. Ang kanyang mga kababaihan bagaman, ngunit mayroon ding posibilidad na ang bodyguard ay mayroon. Natulog kasama nila dati. Nakaramdam siya ng kawalang kasiyahan sa ito, pagkatapos gumastos ng 20 milyon. Box. Ang pinsan ko ay marahil ay paparating na. Halos 1 oras na ito. Sumimangot si Flynn habang iniisip niya ito. Hindi niya maiwasang sumulya patungo sa pasukan ng shopping mall. Ano ang mali, bata? Master Bane. Ano ang tinitingnan mo? Nagbigay si Faye ng isang mahiwagang ngiti. May hinahanap ka ba? Tumalon si Flynn sa kanyang upuan at mabilis kumaway ng isang pagpapaalis na kamay. Walang paraan. Napansin ko ang isang coffee shop sa unang palapag. Bakit hindi tayo pupunta para sa ilang tasa ng kape doon? Hey, batang guro. Bane, huwag mong sabihin sa akin na nasasaktan ka tungkol sa pagkawala ng iyong pera, at kung gayon, kinakalagkad mo kami upang uminom ng kape. Ivan chuckled. Pagkatapos ng lahat, hindi mo magagawa. Gumastos ng maraming pera habang umiinom ng kape, dagdag niya. At sino? Alam. 1-2 oras ay maaaring dumaan lamang kung pukawin natin ang isang pag-uusap. Hindi. Ang iyong tren ng pag-iisip ay medyo makinis. Ang mga sulok ng bibig ni Flynn agad na twitched. Ang Ivan na ito ay masyadong tuso na makagawa ang kanyang mga motibo sa isang flash. Bukod dito, tunay siyang may pag-iisip na ganyan. Kung siya hindi na drag out ang oras at pinayagan ang dalawang kagandahang ito na magpatuloy sa paglalakad sa paligid ng mall, mayroong isang magandang pagkakataon na kailangan niyang gumastos kahit mas maraming pera. Walang paraan. Nag-aalala lang ako na pagod kayong dalawa, kaya ako ay naghahanap ng isang lugar upang magpahinga. Madaling ipinaliwanag ni Flynn, ito. Ang halaga ng pera ay wala sa akin. Magaling ang lahat hanggat kayong dalawa. Masaya ang mga kababaihan. Kalimutan mo na. Natapos na. Balikan muna natin. Hindi ako gustong mamili. Nagsalita si Tanya matapos niyang isipin ito. Oo, ako. Pagod pagkatapos ng paglalakad ng labis. At bumili na kami ng maraming bagay. Balik tayo. Sumigaw si Ivan. Ikaw ay aalis ka agad. Naramdaman ni Flynn. Medyo nag-aalala. Hindi niya nakita ang kanyang pinsan at ang kanyang mga tauhan hanggang ngayon. Paano kung ang kanyang pinsan ay umabot ng mga sandali matapos silang umalis? Mawawala siya sa isang ginintoang pagkakataon pagkatapos, bukod, gugugol niya ang lahat ng pera na iyon nang wala. Ano ang mali? Nais mong magpatuloy kami sa pamimili. Mayroon ka ba talaga maraming pera? Tinitigan ni Tanya si Flynn na may sorpresa. Kabanata 407. Ahem. Hindi ito ang aking bulsa ay sumabog, ngunit napakahirap na magawa. Kasama ang gayong mga kagandahan habang sila ay namimili. At ganito sila. Bombshells din. Maaari kaming mamili ng isa pang kalahating oras. Kahit na ang kanyang puso sumakit sa kanyang pera, ang ekspresyon ni Flynn ay hindi marunong. Gusto lang niya hilahin ang mga ito ng matagal. Sino ang nakakaalam kung makakaya niyang tumakbo sa kanila? Sa hinaharap kung umalis sila ng ganyan, maghihintay siya hanggang sa pinsan niya dumating at patayin ang lalaking iyon. Maglalaro siya sa mga batang babae at sa wakas pakawalan ng sama ng loob na hawak niya. Huwag alalahanin. Ayokong mamili. Hayaan mo na. Ngunit si Tanya at Ivan ay hindi nais na samantalahin ang iba. Ginawa nila ito upang turuan lamang ang isang aralin sa lalaki. Pagkatapos ng lahat, hindi sila nagkulang. Pera mismo. Matapos nilang sabihin iyon, ang trio ay nagtungo sa una sahig at lumabas sa mall. Matapos pumunta si Flynn sa pasukan, si Ken at ang iba ay hindi pa rin nakarating. Ang pagkabalisa ay pumalakpak sa kanyang dibdib. Lahat ng kanyang mga bodyguard. Lahat ay nakaupo sa sahig. Maliwanag na sila ay kasangkot sa isang brawl. Mula sa dati, at ngayon ay tumingin sila ng ganap na natanggal. Hindi siya sumigaw. Sila na umalis. Malinaw na ang mga bodyguard ay hindi naglakas loob na umalis din. Bakit hindi pa sila narito? Napanood niya si Fane at ang iba pa. Naglakad papunta sa kanilang sasakyan. Si Flynn ay nasa matinding estado ng gulat ngayon, at siya hindi alam kung ano ang gagawin.
Gayunpaman, sa sandaling ito, ang ilang mga kotse ay naka-zoom sa ibabaw at nakapark sa malapit. Si Ken at Dan at isang buong cohort ng mga lalaki ay lumabas sa mga kotse. Ang puso ni Flynn ay tumalon sa kasiyahan nang makita niyang nagdala ang kanyang pinsan. Marami sa mga kalalakihan mga good fighters din. Kaagad siyang nagsalita kay Tanya at ang iba, huminto ka doon. Kayong maliit na cell asterisks. Marami kang ginugol ng pera at mag-iiwan ka na. Sa iyong mga pangarap, agad na lumingon si Fane. Sa paligid, isang malamig na ngiti ang humawak sa kanyang labi. Ito ay tumawag na ang B** Star ay tumawag. Sa mga pagpapalakas, bukod dito, ang mga pagpapalakas ay pamilyar na mga mukha sa siya. Oh, medyo matapang ka, hindi ka ba, hiyang Master Bane? Parang, ang mga kalalakihan na naglalakad ay ang iyong mga pagpapalakas. Tumingin si Tanya. At hindi rin maiwasang ngumiti din. Hanggat alam mo, aking. Ang pinsan ay isang pangalawang uri ng aristocrat dito ang batang master ng Clark. Pamilya. Sa palagay mo maaari mo akong mapangapi dahil ako ay isang dayuhan dito. Handa akong pumuste na narinig mo ang aking pinsan. Natatakot ka na ba ngayon? Panipi. Tiwala si Flynn. Naniniwala siya na hindi makukuha ni Fane ang pangkat na ito ng mga bodyguard. Flynn, huwag mong sabihin sa akin na ang mga taong binubuli ka. Sila. Dumating si Ken at pinag-aralan si Fane at ang iba pa. Ang kanyang ekspresyon. Dumilim. Ang Fane ay isang napakabihasang manlalaban, maging sinabi ni Dan. Lahat ng tao ay hindi siya pukawin. Bukod, si Fane ay ang bodyguard ng Drake. Pamilya ngayon. Sina Miss Tanya at Ivan ay pareho. Paano siya kahit na maglakas loob na pukawin sila? Ang pag-uudyok sa pamilyang Drake ay katulad ng paghuhukay sa kanya. Sariling libingan. Si Flynn ay hindi pa nakakita kay Ken na naghahanap kaya hindi nauna. Iyon ay tama. Ito ang mga ito, sabi niya kasama ang kanyang karaniwang sabang. Ang aking mga bodyguard ay pinalo ng punk na ito. Medyo bihasa siya, ngunit dinala mo si Dan. Tiyak. Hindi ito magiging problema. Nais kong turuan sila ng isang magandang aralin sa oras na ito. Patayin. Ang lalaki. Tulad ng para sa dalawang kababaihan, dadalhin ko sila sa bahay at i-tame sila. Mabuti. Ipapaalam ko sa kanila kung gaano kamangha-mangha ang isang tao. Nagsalita si Flynn. Viciously, ang pag-clear ay hindi nagbibigay ng regards kay Fane at sa iba pa. Sa palagay ko kakailanganin mong ihulog ito, Flynn. Nagtrabaho ang mga sulok ng bibig ni Ken. Marahas. Ang kanyang mga tampok ay pinagsama sa isang hindi mababasa na ekspresyon. Kabanata 408. Ihulog mo. Hindi ko pwedeng basta-basta na lang, Ken. Nangako kang tutulong. Ako. Alam mo kung ano. Hahayaan kitang magkaroon ng isa sa mga babae. Ang ekspresyon ni Flynn. Naging salbaha habang nagsasalita habang nakangisi. Young Master Bane, huwag mong sabihin. Ibang salita. May death wish ka ba? Napakadilim ng ekspresyon ni Dan. Natila mga ulap ng bagyo ang tumatakip dito. Isang matalim na titig ang ipinutok niya. Papunta kay Flynn. Ano? May death wish ako. Hey! Ano ang ibig mong sabihin? Hindi. Para hindi mo matatalo ang punk na ito. Hindi pa rin alam ni Flynn ang sitwasyon. Wika niya habang tumatawa. Sinasabi kanilang tumahimik ka, hindi mo ba naririnig? Iyon. Gusto nga ni Fane na makipagpalitan ng kalokohan sa ibang lalaki. Tinatak niya ang kanyang paa sa lupa at lumundag pasulong. Sa sumunod na segundo, siya na. Nakatayo na sa harapan ni Flynn. Nibakan niya ang isa pang lalaki. Bam! Flynn! Lumipad pa atras at bumagsak sa lupa na may solidong langit-ngot. Bumubula ang dugo sa bibig na ito, at medyo nawala ang kanyang ngipin. Ikaw, ang lakas ng loob mong saktan ako. Flynn! Sa sobrang galit ay nabura ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Miss Tanya, my sincere paumanhin. This is the first time my cousin has been to Middle Province, so medyo naliligaw siya dito. Sana ay maging maawing ka sa kanya. Nagdilim ang ekspresyon ni Ken. Pinunasan niya ang malamig na pawis sa kanya. Noo at nagmamakaawa kay Tanya. Alam niyang hindi si Tanya madaling makipag-ayos. Siya ay matapang at walang pakundangan sa kanyang mga desisyon. Sa huli, tuluyang binaliwala ni Tanya ang kanyang pagmamakaawa. Kung ano man ang sinabi niya ngayon lang, ay isang insulto sa akin at kay Yvonne, sabi niya, ang ekspresyon ng mukha. Pagbabahagi ng mga babae sa inyong dalawa. Iniisip ba niya na hindi ko maintindihan kung ano iyon? Ibig sabihin. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tiningnan niya ng masama si Flynn na nakahiga.
Ang sahig, natigilan. Tingnan mong mabuti ang salamin. Paano na ang isang gamo-gamo? Tumugma sa isang butterfly. Sabi niya, I've already let it slide with Yuda. Ibang araw sa mga lansangan. Ngayon, binigyan kita ng pangalawang pagkakataon sa pamamagitan ng pagpapalam sa iyo. Bilhan mo ako ng mga gamit. Hindi ko akalain na tatawagin mo si Ken para sa reinforcement. Deserve mo ang nakuha mo this time. Anong nangyayari? Sino? Sino ito? Ken, bakit ka natatakot sa kanya? Natarante si Flynn. Siya ay palaging. Ipinagpalagay na si Tanya ay anak lamang ng isang normal na negosyante. Ito. Tila siya ay higit pa sa na ngayon bagaman. Ito si Miss Tanya Drake, isang miyembro ng Drake. Kilala mo ba si James Drake? Mayroon. Narinig mo ang anak ng pinakamayamang tao sa buong Middle Province. Ken. Itinikom ang kanyang mga ngipin, halos lumuwa ng dugo. Ang kanyang pinsan kapatid ay naging lubhang kapos-palad. Hindi lang siya nag-provoke ng isang taong importante, kundi siya. Nagalit din sa anak ng mga Drake. Siya ay halos pumipirma sa kanya. Sariling death certificate. Hindi siya magsasawang magtaas ng kahit isang daliri. Kung nagpa siya si Tanya na patayin siya. Ang pamilya Drake. Napapikit si Flynn. Napabuntong hininga siya nang marinig iyon. Bakit siya naging malas? May kakaunti sa mundo na hindi niya magawang pukawin. Hindi niya akalain na tatakbo siya. Sa isa sa kanila, higit sa lahat, masyadong low profile ang babaeng ito. Isang bodyguard lang ang inilabas niya at hindi pinakita ang kanyang kayamanan. Walang makahuhula na siya ang anak ng Drakes. Nagkamali ako, Miss Tanya. Ginawa ko lang ito dahil hindi ko alam. Ikaw ba? Mabilis na nakiusap si Flynn, pakitiwerin mo ako. Binili na kita. Maraming bagay ngayon lang. Walang excuses. Iyon ay isang bagay ng nakaraan. Ikaw. Ang pagtawag kay Ken at sa iba pa dito ay ibang-iba. Humalukip-kip si Tanya. Ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Pagkatapos niyang isipin iyon, sinabi niya kay Fane, pailay ang isang braso niya. Ipaalala niya ito habang buhay. Kabanata 409. Oo, ma'am. Tumango si Fane. Tapos yung B** start na yun wala. Minsan lang nagalit sa kanila noon. Tsaka naglakas loob siyang ipahiya si Miss Tanya. Ito ay hindi makatwiran para sa kanila na payagan siya upang makatakas dito. Huwag. Ang lakas ng loob mo. Sinasabi ko sa iyo ngayon, ako ay isang Bane, at ang aking pamilya ay isang pangalawang klase. Aristokrate sa Lone City. Ang aming pangalawang klase aristokratikong pamilya doon ay paraan. Mas malakas kaysa sa inyong lahat dito. Grabe din ang Big 5 nanograms family namin. Makapangyarihan. Ang iyong lakas ay nakasalalay lamang sa iyong kayamanan at iyong mga ari-arian. Ang iyong mga mandirigma ay maaaring hindi nangangahulugang mas malakas kaysa sa amin. Flynn. Takot na takot siya nang makita niyang naglalakad si Fane. Siya ay walang pagpipilian ngunit ang pagngangalit ang kanyang mga ngipin at pagbabante sa ibang tao. Hey, mayroon ka. Ilang nerbiyos, talagang pinagbabantaan kami sa halip na magmakaawa para sa iyong buhay dito. Sandali. Tumawa si Fane at humakbang pasulong. Inagaw niya yung isa. Braso ng lalaki at hinigpitin ang pagkakahawak dito. Snap! Ang galaw ni Fane. Mukhang casual, ngunit ang bitek ng buto ay nabasag ng malakas at malinaw. Ikaw. Hindi kailanman sa pinakamabangis na panaginip ni Flynn na si Fane, isang bodyguard lamang, ay manggahas. Para gumawa ng ganito sa kanya. Ang paghihirap ay naalis ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. At nawalan siya ng malay. Nagulat din ang mga gulugad ni Ken at Dan. Natigilan sila ng hindi maintindihan. Napakabisyo ni Fane. Siya ay nagkaroon. Hinampos ng walang pag-aalinlangan. Higit sa lahat, tila hindi siya gumamit ng maraming lakas, ngunit halatang nabali ang braso ni Flynn. At ito ay hindi isang malinis na bali, ngunit ito ay ganap na nabasag. Miss Tanya, makikita mo ito para sa iyong sarili, tama. Walang paraan para iligtas ang taong ito. Braso. Ang magagawa lang niya ay putulin ito. Lumingon si Fane at kinausap si Tanya. Magandang trabaho. Ngumiti si Tanya at sinabihan si Ken, Young Master Clark, kunin mo na. Pinsan at umalis. At sabihin sa kanya na itigil ang panghuhuli sa mga kababaihan sa mga lansangan mula sa araw hanggang gabi. Pinakaayaw ko sa mga pervert na katulad niya. Isaalang-alang na isang awa na ako. Hindi siya pinatay kahit na 3 beses niya akong ginagalit, papatayin ko siya. For sure kung babalik pa siya. Oo, Miss Tanya. Tama ka, gagawin ko. Kunin mo siya at umalis ngayon din. Huwag mag-alala tungkol sa anumang bagay, sisiguraduhin ko. Para makarating sa kanya ang mensahe mo.
Bagamat hindi nasisiyahan si Ken na si Tanya, ay hindi nagligtas sa kanya ng ilang dignidad ngunit wala siyang pagpipilian kundi ang kilalanin ang kanyang malas. Sa lahat ng taong ma-offend niya, ang B***star na ito ay kailangan lang masaktan. Tanya Drake. Tara na. Ipapadala namin si Young Master Bane sa ospital. Pakiramdam ni Ken ay walang magawa. Tinapunan niya ng matalim na tingin si Fane bago umalis. Mukhang si Fane ay isang napakahusay na manlalaban. Sabi ni Ken kay Dan habang sila nakaupo sa kotse pagkaalis nila. Nakakatawa siyang malakas. Parang siya. Hindi niya gaanong ginamit ang kanyang lakas ngayon, ngunit iyon ay sapat na nakakatakot. Kung ginamit niya ang kanyang tunay na lakas, ito ay nakakatakot kaya hindi ko ito maiisip. Pinunasan ni Dan ang isang kislap ng malamig na pawis. Napaisip siya saglit bago siya idinagdag, logically speaking, ang ganong skilled fighter ay hindi maaaring maging normal lang. Ungol pagkatapos ng 5 taon ng pagiging militar. Siguradong may hawak siya ng posisyon. Oo, ang punk na iyon ay malamang na hindi ang iyong run of the mill sundalo. Malamang na siya ay isang commander. Sumimangot din si Ken. Saglit na nag-isip bago siya nagsalita, of course, there's no way that he's a pangkalahatan. Matagal na sana siyang nagpakitang gilas kung may hawak siyang ganoong posisyon, o kung siya ay isang Diyos ng digmaan. Kung siya ay isang commander, hulaan ko iyon. Siya ang pinunong commander. Nag-isip si Dan at sinabing, oh, tama. Narinig ko na binabayaran ka ng gobyerno ng halos 1 bilyon bilang bonus sa pagre-retiro kung isa kang head commander. Mga regular commander lang. Makakuha ng halos 10 milyon. 1 buong bilyon. Ang sulok ng bibig ni Ken. Napangiti siya nang marinig ito. Kung talagang may 1 bilyon si Fane sa kanyang account, hindi ba ibig sabihin noon ay kaya niyang ilabas ang perang kailangan ni Lolo? Kaarawan ni Taylor. Kabanata 410. Maya-maya pa, umiling si Ken sa hindi makapaniwala. Hindi pwede. Bakit ganon? Napaka-low profile ng punk kung mayroon nga siyang bilyong pera. Hindi ko alam. Ang ilan. Ang mga tao ay palaging mas mababa ang profile, o baka ayaw lang niya para mamuhay ng sobra-sobra. Pagkatapos mag-isip ni Dan, nagpaliwanag siya. Walang magawa, Young Master Clark, makinig ka sa akin. Ang ganda ni Selena Taylor. Ngunit hindi ka ba makakahanap ng ibang babae na may pera na mayroon ka? Hindi mo kaya pukawin si Fane kahit anong mangyari. Intindihin. Tumahimik ka. Tigilan mo na ang pagmamaktol sa akin. Para kang nanay ko. Galit na bulalas ni Ken, labis na hindi nasisiyahan. Siya. Hindi lang ako makapaniwala na magiging napakababa ni Fane kung marami siya pera. Ang punk ay isang mahusay na manlalaban, oo, ngunit hindi ito nangangahulugan na siya ay isang commander o isang bagay sa hukbo. At saka, paano kung siya ay isang commander? Mamamatay pa rin siya kapag na-provoke niya ang isang lalaking tulad ni Ken Clark. Ngayon, wala na siyang dahilan para mabalisa. Naniniwala siya na ang bagay ni Fane malulutas ang sarili sa sandaling dumating ang kaarawan ni Lolo Taylor. Sisipain siya palabas ng Taylors. Kung wala talagang paraan para si Fane siya out, ang bag ng gamot na may zina ay tiyak na papatayin si Fane ng mas maaga o mamaya. Napabuntong hininga si Dan nang makita ang galit ni Ken. Siya ay nagkaroon. Nasabi na niya ang kailangan niyang sabihin bilang subordinate. Wala siyang paraan. Ito kung ayaw pa ring makinig ni Young Master Clark. Sa huli, nag-flash si Dan A. Mapait ng ngiti at sabi kay Ken. Paano mo ito ipapaliwanag sa iyong tita? Dumating ang pinsan mo para magbakasyon at para magsaya kasama ka. Ken ay biglang tinamaan ng dilema. Anong magagawa natin? Masasabi lang natin ang katotohanan. Hiningi niya ito. Wala na sigurong magagawa si tita at tito kundi tanggapin ito kapag nalaman nila ang nangyari. Kung tutuusin, nasaktan niya ang Drakes. Anyway, ang mga Drake ang gumawa nito, hindi ako. Hindi nila masisisi. Ako. Tumanggo si Dan. Tama ka, Young Master. Ngunit iminumungkahi ko iyon. Maghintay ka ng ilang araw bago sabihin sa kanila ang tungkol dito. Nag-aalala ako na sila. Baka hindi agad makayanan, makita ang kanilang anak na nasa kondisyong tulad ito. Tingnan natin kung paano lumalabas muna ang braso ni Young Master Bane, kung mayroon man paggamot na magpapabuti nito. Tumanggo si Ken. Totoo, hindi natin kaya maniwala sa lahat ng sinasabi ni Fane. Ano pa ang alam niya? Siyempre, ilan? Kayang gamutin ito ng mga dalubhasang doktor. Decisive ka talaga kapag dumating sa isang target, hindi ba? Hindi ko nakitang kumunat ang noo mo at si Young
Si Master Bane ay, habang pabalik sa tirahan ng mga Drake. Hindi napigilan ni Yvonne na lumingon kay Fane. Kung ano lang ang nangyari. Ngayon ay medyo nakakagulat. Fane gave a magnanimous grin instead when. Narinig niya iyon. Hindi mo pa naranasan kung ano ito sa larangan ng digmaan. Hindi mo pa nakita ang buong bukid at bundok na nagkalat ng mga bangkay at nawawalang mga paa. Hindi mo pa naamoy ang baho ng dugo na bumabalot sa hangin. Lahat. Kayo ay nakatira sa likod ng aming mga kalasag na mumuhay ng mapayapang buhay. Sa larangan ng digmaan. Patay ka kung hindi mo muna papatayin ang kalaban. Totoo yan. Sino ang nakakaalam kung paano? Matagal na sana itong digmaan kung hindi dahil sa mga taong katulad mo. Tumango si Yvonne. Kanyang ulo. Puno ng paghanga ang mga mata niya habang nakatingin kay Fane. Salamat sa araw na ito, Fane. Bakit hindi ka bumalik at sumama sa amin para hapunan? Matapos itong mapag-isipan ni Tanya, hindi niya maiwasang sabihin kay Fane nang makarating sila sa tirahan ng mga Drake. Totoo na kung hindi para kay Fane. Walang paraan upang mahulaan kung ano ang mangyayari kay Young Master. Hindi alam ni Bane ang kanilang mga pagkakakilanlan ngayon. Kung sinabi niya na siya ay isang Drake, posibleng hindi siya maniwala. Sige. Ngunit hayaan mo akong tawagan ang aking asawa at sabihin sa kanya ang tungkol dito muna. Tumango si Fane. Pagkatapos niyang isipin iyon. Okay. Pagkatapos ay papasok na kami para ayusin ang mga gamit namin. Una, magpapahinga tayo saglit, maliligo, tapos lalabas tayo sa gabi. Masayang tumango si Tanya. Pumasok siya sa kanyang bilya kasama si Yvonne. Tinawagan ni Fane si Selena at sinabi sa kanya ang tungkol dito. Noon lang siya bumalik sa kanya. Sariling bilya para makapagpahinga. Nang dumilim ang langit, bumaba sina Tanya at Yvonne. Nakasuot ng casual na maong na hot pants at maluwag na t-shirt. Nagsuot din sila. Salaming pang-araw. Nauna sila kay Fane. Seryoso. Nakasuot ka ng salaming pang-araw. Sa gabi. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.